Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Tayong mga Pilipino, mahilig tayong sumali sa mga game shows dahil natural talaga sa atin ang pagiging competitive. Kung mabibigyan ka ng pagkakataon, sasali ka ba sa mga contest kahit ang kapalit nito ay malaking pera pero mapapahiya ka at ang ilan mong mahal sa buhay? Taong 2012, ang international television game show franchise na The Moment of Truth ay dumating sa bansang Peru. Nang panahon na iyon, sikat ang nasabing palabas sa buong mundo. Nai-airy na din ito sa maraming bansa tulad ng Amerika, United Kingdom at marami pang iba. Ang title ng programa sa Peru ay tinawag na El Valor de la Verdad o ang ibig sabihin ay The Value of Truth. Ganito ang mechanic ng game show. Ang mapipiling contestant ay dadalhin sa station at siya ay tatanungin ng iba't ibang klase ng mga tanong. Merong simpleng tanong lang at mga personal na tanong. Habang sinasagot ng contestant ang mga tanong, may nakakabit sa kanyang polygraph o yung ginagamit sa mga lie detector tests. Hindi malalaman ng contestant ang resulta ng polygraph hanggang dumating ang nakatakdang araw para siya ay maglaro sa game show. Pagkatapos ng ilang araw, muling babalik ang contestant para maglaro na siya ng laro. Tatanungin muli ang contestant ng ilan sa mga tinanong sa kanya dati. Pero ang twist ay nasa harap na siya ng mga audience. Pag sumagot ang contestant, ia-analyze ito ng polygraph kung siya ba ay nagsasabi ng totoo o hindi. Kada magtutugma ang sagot ng contestant base sa polygraph test, mananalo siya ng malaking pera. Pero kung mali ang sagot o ayaw sagutin ng contestant, siya ay matatalo. Kumbaga, nasa hot seat ang contestant. Sa una ay mababaw lang ang mga tanong. Hanggang sa maging personal na ang mga itatanong o ang mga lihim ng contestant. Exciting at masaya sana ang laro, pero may mga tanong na nakakahiya. Ang mas nakaka-intense pa ay nasa tabi ng contestant ang ilan sa kanyang miyembro ng pamilya, kaibigan, boyfriend, asawa na siyang pinatutungkulan ng tanong. Halo-halo ang emosyon ng audience. Ang iba ay tila nagugulat sa mga naririnig nilang revelasyon habang ang iba naman ay tahimik lang at tila nahihiya sa mga nangyayari. Pumatok sa mga manonood ang laro kaya unang episode pa lang ay napakataas na ng rating. Ang pinakaunang contestant ng laro ay ang babae na si Ruth Talia Sayas Reyes. Si Ruth ay 20 years old na dalaga mula sa Lima, Peru. At siya ay isang call center agent. Nagmula sa simpleng pamilya si Ruth. Ang nanay niya ay si Vilma at ang tatay naman niya ay si Leoncio. Nagmula talaga ang pamilya ni Ruth sa ibang lugar at may lahing katutubo ang kanyang mga magulang. Ginawa lahat ni Vilma at Leoncio ang lahat para maibigay ang mga pangangailangan ng kanilang mga anak. Nagtitinda sila ng mga prutas at naging magsasaka para makapag-aral si Ruth. Hanggang sa mapabilang na nga si Vilma at Leoncio sa isang banda. Hindi magkasama sa iisang bahay si Ruth at ang kanyang mga magulang. Umuupa ng bukod na bahay ang dalaga kasama ang kanyang mga kapatid habang ang kanyang magulang ay nasa bundok kung saan sila nagsasaka. Ayon sa kapatid ni Ruth na si Eva, pangarap ng kanyang kapatid na maging isang sikat na artista. Nang inalok nga si Ruth ng producer ng show para maging contestant, ay agad na pumayag ang dalaga. Ang pera kasing mapapanalunan ni Ruth ay malaking tulong para sa kanyang mga magulang. Bukod doon, nakita din ni Ruth na oportunidad ang pagiging contestant para makita siya sa telebisyon.
Ayon sa rules ng laro, pwedeng magdala ng 3 guests ang mga contestant. Ang napili ni Ruth ay ang kanyang mga magulang at ang boyfriend niyang si Brian Romero Leyva, 20 years old. Si Brian ay isang taxi driver at tulad ni Ruth, nagmula din siya sa isang payak na pamilya. Mahilig sa larong soccer si Brian at mahilig din sa alagang hayop. Halos magkalapit nga lang ang bahay ng dalawa, kaya sila ay nagkakilala. Nang unang parte ng laro, mababaw lang ang mga tanong. Tinanong si Ruth kung umabsent ba siya sa school na hindi alam ng kanyang nanay, at sumagot siya ng oo. Pagkatapos ay tinanong siya uli kung makakapulot ka ng 15,000 pesos. Ibabalik mo ba ito sa may-ari? Ang sagot naman ni Ruth ay hindi. Tinanong din si Ruth kung naranasan na ba niya na hindi maligo sa loob ng 3 linggo. Kahit nakakahiya, ay sumagot si Ruth ng oo. Tumugma ang lahat ng sagot ni Ruth at pataas nga ng pataas ang premyo na pwede niyang mapalanunan. Sa laro, napakaraming revelasyon tungkol kay Ruth ang kanyang inamin. Ayon sa dalaga, nagparitoko siya ng ilong at ayaw ni Ruth ang itsura ng kanyang katawan. At sana nga ay maputi din daw ang kanyang lahi. Nagimbal ang lahat ng aminin ni Ruth na membro din siya ng LGBT dahil nagkakagusto siya sa kapwa niya babae. May isang beses din na tinanong si Ruth kung ikinahihiya niya ba ang asal at ang katotohanan na mula sa lahing katutubo ang kanyang mga magulang. Kagatlabi at tila nahihiyang sinagot ni Ruth ang tanong ng oo. Makikita sa mukha ng kanyang nanay ang pagkadismaya at galit sa kanyang nalaman. Pagkatapos ay tinanong naman si Ruth tungkol sa kanyang boyfriend. Tinanong si Ruth ng host kung sa tingin mo ba ay hindi bagay sa iyo si Brian. At diretsahang sumagot si Ruth ng oo. Wala pang 1 minuto ay muling tinanong si Ruth. Iiwan mo ba si Brian kung sakaling may manligang sa iyo ng masigit sa kanya? Muli, sumagot si Ruth ng oo. Bukod doon, tinanong pa si Ruth kung tingin niya ba ay matalino si Brian. Sagot lang ng dalaga, sakto lang. Halata sa itsura ni Brian na siya ay napahiya at nasaktan. Tinanong si Brian ng host kung ano ang nararamdaman niya sa kanyang mga narinig. Ayon kay Brian, hindi niya alam ang dapat niyang i-react pero ang sigurado nga niya ay mahal niya si Ruth. Kita naman sa mga magulang ni Ruth ang kaba habang gumugulong ang programa. Inabisuhan ng host si Ruth na ang mga susunod na tanong ay mas magiging maselan. Pwede daw sabihin ni Ruth na ihinto na ang laro kung ayaw na niyang sagutin pa ang mga tanong. Subalit sa isip ni Ruth, maliit pa lamang ang pera na kanyang hawak. Nanghihinayang siya sa pera na makukuha niya kapag mas marami pa siyang sinagot na mga tanong. Kaya nagpa siya si Ruth na ipagpatuloy ang laro. Sa pang-17 tanong, naisiwalat na hindi pala talaga isang call center agent si Ruth. Bagkus, siya ay nagtatrabaho bilang dancer sa bar. Gulat na gulat ang magulang at boyfriend ng dalaga sa kanilang nalaman. At nagpaliwanag si Ruth at sinabing iyon lang daw kasi ang trabaho na nagbibigay ng sapat na pera para sa kanyang pag-aaral at mga pangangailangan. Naiyak si Vilma nang tanungin siya ng host kung ano ang kanyang nararamdaman. Sinabi lang ng ginang na kahit ano pa man ang mangyari ay mahal na mahal niya ang kanyang anak. Sa pang-18 tanong, tinanong si Ruth, tumanggap ka na ba ng pera mula sa ibang lalaki na naging customer mo? Mahabang katahimikan ang bumalot sa loob ng studio. Hanggang sa sumagot si Ruth ng oo. At dinepensahan ng babae ang kanyang sagot. Ayon kay Ruth, 2 beses lang daw iyon nangyari dahil siya ay kapos sa pera. At halos nanlumo naman ang nanay niyang si Vilma sa kanyang narinig.
Dito na nga nakiusap si Vilma sa kanyang anak na huwag nang sagutin pa ang natitirang mga tanong. Pinakinggan ng dalaga ang kanyang nanay. Niyakap niya nga ito at humingi ng tawad. Niyakap din ni Ruth si Brian pero makikita sa mukha ng lalaki na wala siyang emosyon. Suma total, nag-uwi si Ruth ng 230,000 pesos matapos ang laro. At umani nga ng maraming reaksyon ang naging daloy ng laro ni Ruth at naging kontrobersyal ito. Ayon sa iba, hindi daw dapat ipinahiya ni Ruth ang kanyang mga magulang at boyfriend para lang sa pera. Ngunit mas maraming humanga sa tapang ng dalaga. Pagkatapos ng laro, tila natupad nga ang pangarap ni Ruth na siya ay makilala. Ilang beses na imbitahan sa mga news programs at talk shows ang dalaga. Wala na nga halos hindi makakilala kay Ruth dahil parang naging sikat siya matapos maging contestant. Sa kabilang banda, hindi naman naging mabuti ang epekto ng game show para sa mga magulang ni Ruth. Halos magtago na sila at hindi na lumalabas ng bahay dahil sa mga chismis ng kanilang kapitbahay. Naging malayo din ang loob nila kay Ruth dahil pakiramdam nila ay labis silang ipinahiya ng kanilang anak. Para naman kay Brian, nakipaghiwalay na siya kay Ruth matapos ang show. Hindi na rin masyadong lumalabas si Brian dahil sa kahihiyan. Sinubukan ni Brian na magreklamo sa show at manghingi ng pera kapalit ng kahihiyan na kanyang inabot. Sa isang interview, isiniwalat ni Brian na ang totoo ay matagal na silang naghiwalay ni Ruth at setup lang daw ang nangyari. Nakiusap raw sa kanya si Ruth na magpanggap na kanyang boyfriend sa isang show. At pag nanalo nga raw si Ruth ay babalutuhan niya si Brian. Umayag naman ang lalaki kahit hindi niya alam ang buong mangyayari. Subalit makalipas ang ilang linggo, hindi siya nabalatuhan. Inamin din ni Brian na alam talaga ng producer ng show na hiwalay na sila ni Ruth. Kwento naman ng kapatid ni Ruth na si Eva. Matapos ang show, ilang beses nangingi ng pera si Brian kay Ruth. Isang beses pa nga ay may nanloob sa bahay ni Ruth pero puro gamit lang niya ang kinuha at hindi ginalaw ang gamit ni Eva. Naniniwala ang pamilya ni Ruth na si Brian ang may gawa ng krimen, ngunit wala silang pruweba. September 11, 2012, 2 buwan matapos ang show, nagising si Vilma dahil nakatanggap siya ng tawag mula kay Eva. Ayon kay Eva, isang araw nang hindi umuwi si Ruth. Marami sa kanyang mga appointment ang hindi niya sinipot. Ilang beses kinontak ni Vilma ang kanyang anak, subalit hindi ito sumasagot sa mga text at tawag. Nag-alala na sina Vilma kaya nag-report na sila sa mga pulis. Umabot nga ng ilang araw ay hindi pa din umuwi si Ruth. Tinawagan naman ni Eva ang ilan sa mga kaibigan ng anak hanggang sa makausap nila ang isang lalaki. Ayon sa binata, nakita niya si Ruth kasama si Brian bago ito mawala. Agad na nagpunta si Vilma sa bahay ni Brian. Kutob kasi ng ginang, may alam si Brian sa pagkawala ng anak. Nakiusap pa si Vilma kay Brian at sinabing, "Alam kong may alam ka tungkol kay Ruth. Balik mo na ang anak ko." Ngunit sumagot lang si Brian at sinabing, matagal na niyang hindi nakakausap si Ruth. Walang nagawa ang mga magulang ni Ruth at sila ay umuwi na lang. At dahil mahirap lang sina Vilma, hindi masyado inintindi ng mga pulis ang kaso ni Ruth. Sinubukan nilang humingi ng tulong sa mga istasyon ng telebisyon para ipanawagan ang pagkawala ng anak. Naniniwala si Leoncio na sa kanilang bansa, para mapansin ka ay kailangan mong lumabas sa TV. Natulungan naman ang mag-asawa ng isang TV station at doon nga ipinakalat ang tungkol sa pagkawala ng dalaga. Subalit makalipas ang ilang araw, bigo pa din silang makita si Ruth.
September 22, 2012, isang tawag ang natanggap ni Vilma mula sa isang pulis. Ayon sa pulis, natagpuan nila ang isang labi na pareho sa itsura ni Ruth sa isang balon. Agad na nagpunta sina Vilma at Leoncio sa lupain kung saan natagpuan ang labi. Sa kasamang palad, nakumpirma nila na ang labi ay ang nawawala nilang anak na si Ruth. Halos mawasak ang mundo na mag-asawa nang makita ang sinapit ng kanilang anak. Pinuntahan naman ng mga pulis si Brian para questionin. Dito na umamin ang binata na siya ang may gawa ng krimen. Sa police station, kinuwento ng suspect ang mga nangyari. Ayon kay Brian, nakatakda silang magkita ni Ruth ng September 10. Sinundo pa nga niya si Ruth sa labas ng eskwelahan. Pagkatapos ay nagpunta sila sa isang motel. Uminom ng alak at may nangyari pa nga umano sa kanila. Maya-maya pa, bigla na lang sinabi ni Ruth na, "Ano ba kasing ginagawa ko dito?" Kasama ang hamak na driver. Tila nagpintigraw ang tenga ni Brian sa masasakit na salitang sinabi ni Ruth. Sa galit niya ay sinakal ni Brian ang dating kasintahan hanggang sa mamatay ito. Inamin din ni Brian na katulong niya ang tito niyang si Reddy para itago ang labi ng dalaga. Kinasuhan si Brian at Reddy ng murder at sila ay ikinulong. Masaya naman sina Vilma na sa wakas ay nadakip na ang taong kumitil sa buhay ni Ruth. Hilinga nila ay mabilis nilang makuha ang hustisya nang sa gayon ay matahimik na ang dalaga. Ang trial ng kaso. February 2024, nagsimula ang trial ni Brian at Reddy. Ayon sa prosecution, may ebidensya sila na plinano ni Brian ang krimen. May isang binatilyo raw umano ang binayaran ni Brian para sabihin sa kanya na nakalabas na ng eskwelahan si Ruth. Pagkatapos raw ay sinundan umano ni Brian si Ruth at niyaya nga ang babae na uminom. Naniniwala ang prosekusyon na pera ang motibo ni Brian sa krimen. Sa trial, nagbago ng statement si Brian. Ayon sa kanya, gusto niyang makuha ang ipinangako ni Ruth na pera. Nang nasa motel nga sila, binanggit ni Brian ang tungkol sa balato. Pero imbis na ibigay ang pera, may bago daw inalok si Ruth. Gusto ng dalaga na palabasin na nagkabalikan siya at si Brian. Nang sa gayon ay muling maging maingay ang kanyang pangalan at dumami pa ang mga interview sa kanya. Hindi naman pumayag si Brian dahil alam niyang iniisan lamang siya ng dating kasintahan. Dito na raw sinabi ni Ruth ang masasakit na salita tungkol sa lalaki. Kaya nga bilang ganti, nilagyan ni Brian ng gamot ang inumin ni Ruth para mawalan ito ng malay. Pagkagising ni Ruth, hinihingi ni Brian ang PIN ng kanyang ATM card. Kapag binigay daw ni Ruth ang PIN ay pauuwiin siya ng lalaki. Subalit hindi ganon ang nangyari. Matapos makuha ni Brian ang pera mula sa ATM, napagpasya nito na tuluyan ng patayin si Ruth. Gusto ng suspect na gumanti matapos siyang payain ng dalaga sa buong mundo. Kaya naman dinagdagan ang kaso ng dalawang suspect ng aggravated robbery. Matapos ang lahat, napatunayang guilty si Brian at Reddy sa krimen. Pareho silang hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong na walang posibilidad ng parol. Nakuha ng pamilya ni Ruth ang hustisya. Pero kahit na ganon, malungkot pa rin sila sa pagkawala ng dalaga dahil marami pa raw sanang gustong makamit ito sa buhay. Matapos ang trial, ilan sa mga sumusubaybay sa kaso ay sinisisi ang game show. Ayon sa opinyon ng marami, kung di dahil sa programa, hindi sana umano nasira ang buhay ni Ruth at ang mga tao sa kanyang paligid. Pero kahit na ganoon ang opinyon ng ilan, nagpatuloy pa rin ang programa hanggang mapasara na lang ito nang magsawa na ang mga tao sa panonood.
Ikaw, kung mabibigyan ka ng pagkakataon, sasali ka ba sa mga ganitong contest? Kahit na ang kapalit nito ay malaking pera, pero mapapahiya ka at ang ilan mong mahal sa buhay. Mabubunyag nga din ang ilan sa iyong mga sikreto. Game ka ba o hindi? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!